Hello everyone, kamusta na po ang inyong mga tindahan dyan? Ito na naman po si Jennifer is Channel. Meron na naman po tayong share ngayon dahil kasi medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-upload and alam nyo naman kung anong dahilan. So dito, mayroon tayong share ngayong araw. So ngayon ay December 11 to be exact, no? December 11 and kamusta po ang inyong mga tindahan dyan? So, dapat pag December 11, so almost kalagitnaan na ng magpapasko, pero medyo matumal. So, kahit na matumalaban pa rin mga kasari. So, eto ang ating status ng ating tindahan ngayon. Meron tayong natirang mga bigas. Meron lang tayong 4 na nakahiga dyan at meron tayong isang Denorado yung blue na yan. So, speaking of price, dahil magpapasko, lahat talaga ng mga presyohan sa ating sari-sari store ay medyo nagsipagtaasan. Number 1 yung ating bigas. Tumaas na naman yan. So, medyo nagtaas na naman tayo. Nagdagdag na naman tayo ng per kilo yan. And isa pang mga kasaring tumaas ay ang ating itlog, no? So, si itlog ay talagang lagi siyang present sa aking vlog. Lagi ko siyang sinishare sa inyo na talagang nagtaas na naman si itlog. So, 300 per tray na kami dito, mga kasari, si itlog. So, yun mga kasari, meron lang akong gustong i-share sa inyo at ewan ko kung ganyan din sa inyo, no? Dito kasi sa amin, kapag ikaw ay namimili, iba na po ang style dito sa amin mga kasari. Kung ikaw papasok sa isang pamilihan, meron dito sa aming pamilihan, na kapag wala kang lalagyan, bibit-bitin mo lahat ang mga binibili mo. So, kung wala kang lalagyan, meron silang ino-offer na sandobag and yan ay may bayan. So, dahil nga sa mahal na lahat ngayon ang mga bilihin natin, so nagcha-charge na ang mga pamilihan dito ng mga lalagyan. So, dito na rin sa aking tindahan, ina-adapt ko na rin ang ganong sistema. Kapag bibili lamang ng ice, katulad kanina lang, may bumili, china-charge ko ng 1 peso sa isang plastic. Saan ito? Saan ganito? Kasi yung ice, bibili lang po siya ng 2, ipa-plastic pa po. So, china-chargean ko siya ng 1 peso sa plastic. So, maliban lamang po sa ating rice, syempre po, kailangan ipa-plastic natin yan. So, yan ay free dahil nga bumibili siya ng bigas. So, dito meron tayong tag 66 na po ang ganitong special rice dito sa aking sari-sari store. And yung aking dinorado ay nandyan na po sa 60 pesos per kilo. And yung aking super white ay nandyan na po sa 55 pesos per kilo. So, ganyan na po ang bintahan ko dito sa aking tindahan. Medyo nagtaas na po talaga mga kasari. Maliban lamang po sa ating mga soft drinks, yan po ay hindi nagtataas. Ganun pa rin po ang ating bintahan dyan. Binibenta ko rin po ng 15 pesos pa rin. And eto si Sito ay 15 pesos. Ito naman si Big na Zesto, 1 pack nito ay 120 pesos. And itong 1 pack nito ay 130 as you can see. Ayan. And yung aking Sito 1 pack is 330 pesos. Ayan. So, aking price nilalagyan ko mga kasari para hindi ko siya makalimutan. So, ayan, moving on mga kasari, no, nasabi ko na yung ating itlog ay mahal, so parang nagtaas. So, ganun na po ang kalakaran dito sa amin mga kasari. Putol-putol ang ating pag-share kasi merong mga bumibili. Pero kahit na po, ituloy na po natin. So, ayan, no, ang kalakaran po dito sa amin mga kasari, sabihin ko po sa inyo ay bawat po mga customer na bumibili, hindi ko yan ina-apply dito sa aking tindahan, maliban lamang po kapag ang ice talaga ay pinapa-plastic pa. Kasi po nahihiya naman ako kapag ina-apply ko sa aking mga customer yung mga binibili na pinapababayaran yung plastic. So kung yung mga ganyan ang mga binibili sa akin, itong mga ito, yung aking mga panindang ito, ay hindi ko sina-charge ng plastic si customer. Pero sa iba po na mga pamilihan dito na kagaya ko,
nagcha-charge na po sila ng plastic 1 peso each one bag. Yung mga ganun, yung kulay white na yun na nakasabi. So yung kasi yung mga plastic na yan ay mahal na yan. So kung kayo ay bago lamang sa isang pagtitindahan, so dito lang naman sa mga area ng mga commercial, meron tayong mga pa-plastic na tinatawag. Pero kung nasa bahay-bahay lang, ay hindi na natin kailangan bumili pa ng mga sandbag na yan. So, pwede na ipabitbit na lang kay customer para iwas expenses, iwas gastos na rin dito sa ating tindahan. Kumbaga, imbis na ibili pa natin ng plastic, so magiging kitain na lang ng ating tindahan yun kapag kayo ay baguhan lamang sa isang sari-sari store. So, tips ko sa inyo mga kasari, no? Kapag kasi customer ay hindi naman talaga dapat pang ipa-plastic tapos hihingi pa ng plastic, mag-charge na lang po tayo ng 1 peso kada plastic, kada bag. Kasi yung binibenta nating paninda is piso-piso dos lang ang halaga. Tapos ipapa-plastic pa. So medyo hindi na tayo kikita, lalo na ngayon na panahon ay hindi na tayo po pwedeng magpatong pa ng medyo mataas sa ating paninda dahil nga mataas na rin ang puhunan nito. So kaya dito ang aking diskarte sa aking tindahan ay medyo binababaan ko na ang presyohan ko dito para naman mabawas-bawasan ang tumal sa ating tindahan. So yun ang aking tips sa inyo mga kasari para mabawasan ang pagkatumal lalo na tayo po ay magpapasko na, pagde-December na. Bawas-bawasan na lang po natin ang percentage ng kinikita natin dito sa ating tindahan. So yun ang aking ginagawa dito at effective mga kasari ha. Medyo tumaas-taas ang aking sales ngayon. So dito makikita nyo, as you can see, mura lang itong aking mga swak. 13 pesos lang tayo dito. Dati ito ay binibenta ko ng 14. Binabaan ko na mga kasari. Ginawa ko ng 13 pesos na lang ang aking mga swak pack na Bear Brand. So ayan, marami tayong stocks dyan. And ito yung aking, as you can see mga kasari, ang aking 300 grams na Bear Brand. Sobrang mabenta. Bakit? Kasi ang benta ko dito ay 120 pesos lang. Ang katabi ko dito ay 128. Ang doon sa kabila is 130. So, akin ay 120. So, saan pa ba si customer lalapit? So, dito na sa akin kasi 120 lang. So, ayan, 120 lang ang aking benta sa aking 300 grams. So, as you can see, dalawang pack na lang ang nasa loob. So, ibig sabihin, sobrang mabili siya. And ito rin ay naging mabenta na rin si Swak. Kaya sobrang dami na rin ang aking kinukuha niyan. Maliban sa meron tayong mga nakasabit dyan, meron din akong mga spare na mga nakalagay lamang sa dito. So maraming mga nagsasabi ng mga kasamahan ko dito na matumal daw ang bentahan. So sa akin naman ay syempre humble tayo. Humble na tindera. Hindi tayo pwedeng magyabang. Cool lang tayo. Dahan-dahan lang tayo sumagot sa ating mga kapwa kompetensya. Kapag sinabi nilang matumal, syempre sabihin mo na rin ganun din sa akin kahit hindi naman ganun. Diba? Para iwas inggit. So, pero kailangan meron kang diskarte sa iyong tindahan para ikaw ay mabilhan. So, hindi tayo po pwedeng sasabay sa mga presyohan na mataas dahil nga sa mahal na ngayon ng puhunan. So, dapat para maging affordable at sa atin pa rin bibili si customer, hindi natin pwedeng mahalan masyado ang ating mga paninda. So, ayan. So, good sa mga tindahan na hindi nagre-rent. So, sa akin, kahit nagre-rent ako, meron akong diskarte kung saan ako kumukuha ng pangrenta sa akin dito. Hindi yan dito, sa mga yan, hindi yan dyan, sa mga yan. Meron akong diskarte kung saan ko siya kinukuha na hindi dito sa aking tindahan. Ayan. So, ayan lang po ang aking share. Dapat po tayo mga sari-sari store ay may kanya-kanya mga diskarte para makapagpatuloy pa rin sa ating tindahan.
kahit na matumal ang panahon. Ayan, happy na lang po selling sa inyong lahat. Thank you so much for watching and see you again on my next video. And eto na po pala ang ating benta for the day. Ayan, so meron tayong mga kanya-kanyang mga coins dyan. So thank you so much guys for watching and see you again on my next video. Bye!